Sumainyo ang Panginoon. Ang sino mang kumain ng pagkain ko mula sa langit ay hindi mamamatay. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Sa mga nakalipas na linggo ay kung kayo ay na inyong na susundan, ang tema natin ay ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang pagkain na galing sa langit. Si Jesus ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang pagkain, ayun na ibibigay niya ay ang kanyang laman. Nabanggit ko na rin noong nakaraang linggo na kapag sinabi na tinapay ng buhay, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi lamang po yung salita ng Diyos. Una yung tinutukoy dito ay alin, tulad na yung pinakaya ko sa Ebanghelyo nito ay alin, laman, flesh, bahagi yung katawan at dugo na Jesus. Bahagi na kung saan ay pinagtitibay natin na ito ang tinatanggap natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Tinatanggap natin sa Jesus hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, ngunit gayon din sa tiyan. Kaya bahagi yun ng pagkilos na nais natin pagnilayan ngayon ang dalawang mahalagang puntos. Kapag sinabi natin ang pagkain na ibibigay ko sa sanlibutan ay ang aking laman. Una, yung biyaya at karangalan na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkain. Sa pamamagitan ng tinapay. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Hindi lamang spiritually, ngunit physically. At ito ay makita mo natin sa ating mga pagbasa ngayon sa araw at pinaalala rin dito yung alin, yung mana na naging bahagi ng pagkilos ng mga Israelita nang sila ay naglalakbay hanggang makamit nila ang lupang pangako. Bahagi yun rin ng pagkilos na kung saan ay napakahalaga yung tinatawag nating pagkain. Doon ipinamamanik ng Diyos natin, ako ang nagbibigay ng buhay sa inyo kasi kung wala yung mana, hindi kayo mabubuhay at hindi nyo makakamit ang lupang pangako. Pero yan, higit sa lahat, ay hindi lamang yung mana, yung pinanggalingan ng ating pagdiriwang na tinatawag nating banal na Eucharistia. Kasi yung huling hapunan, yung huling hapunan ay, kung inyong mapapansin sa banal na kasulatan, iyon din yung araw ng kapistahan ng mga Hudyo. Na kung tawagin natin ay alin, piyesta ng tinapay na walang libadura. O piyesta, Passover feast. Hindi ho overpass, ngunit Passover. Bahagi ng pagpapaalala ng kaligtasan na dulot ng Diyos gawa ng alin. Nakalaya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ano ba yung ipinagdiriwang nila noong pagdiriwang? Well, yung pagkalaya nila sa Egypt, pero hindi lamang mo yun. Kasi bakit ba sila nakalaya sa Egypt? Gawa ng 10 salot na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. At yung pinakahuling salot, ang pinagawa ng Diyos ay alin? Sinabi ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita na alin? Kayo ay
maghahanda ng isang kordero. Ibig sabihin, yung tupa na puting-puti. Yun ang ibig sabihin ng kordero. Iaalay. Iaalay mo yan. So, anong gagawin? Papatayin. Yung puting-puti. At yung kanyang dugo ay ilalagay sa bawat bahay ng mga Israelita. So, at ang anghel ng Diyos ay lalagpasan ang mga bahay na may dugo mula sa kordero na kanilang pinatay. Pero yung walang dugo ng kordero, anong mangyari? Mamamatay ang mga panganay na lalaki, tao man o hayop. At yung anak ni Parao ay namatay, yung panganay na lalaki. At ang lahat ng mga tao at hayop na panganay na walang dugo sa kanilang bahay. So yun ang kanilang pinaalala, at yun ang anong ginawa nila? Kinain nila yung bordero, roasted, kasama ng tinapay na walang limadura. At yun ang inaalala nila every year. At yung huling hapunan ay doon nangyari sa pagdiriwang na yun, na nagpapaalala ng kanilang kaligtasan. At sa atin, yung misa na nagsimula sa huling hapunan ay alin? Pagpapaalala ng pagliligtas rin ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang paghirap, pagkamatay, muling pagkabuhay, ang pagtulo ng kanyang dugo ay magdulot sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Sa lahat ng uri ng kasalanan. Mula sa original na kasalanan at mga personal na kasalanan. Ito yung biyaya na nawawigin natin mga mapakinabangan at ninais ng Diyos natin na ito ay pagdiriwang natin saan? Sa loob ng pagkain. Ng pagkain ng kanyang katawan at dugo. So bahagi yun, hindi lang yung simbolo, no? Kasi may iba tayong mga kapatid na mga hindi Katoliko na kung tawagin nila yung kanilang sarili, Kristiyano. Meron din silang komunyon once a month. Pero sa kanila, simbolo lang yan ni Jesus. Sa atin hindi simbolo. Si Kristo mismo. So ibig sabihin, kinakain natin si Jesus. Kinakain natin ang Diyos. At very intimate, nais ng Diyos na makaniig tayo sa pamagitan ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ulitin ko ulit, kung walang hadlang, dalawa lang naman yung hadlang. Kasalanang malaki at yung Eucharistic fasting, hindi ang pagkain ng anumang uri ng pagkain at inumin maliban sa tubig ng 1 oras bago magkumunyon. Pag wala niyan, magkumunyon kayo. Bakit? Kasama niyo mismo si Jesus sa pagkain. Nagiging kaisa ninyo si Jesus. Si Jesus ay suma sa inyo. Ang Diyos ay suma sa iyo. Katawan at Espiritu. The most intimate. Kaya nga kapag katapos yung magkumunyon, kausapin ninyo sa Jesus. No? Doon kayo magsumbong. Kaysa magsumbong kayo sa inyong kapitbahay, kikismis na kayo ng inyong kapitbahay. Doon kayo magsumbong kay Jesus. Ninais ng Diyos na siya ay maging pagkain. At doon ay alin, makaisa niya tayo. Makaisa niya tayo. At ninanais niya na kung saan ay alin, kung paano yung kanyang kapangyarihan na nagbabago sa
tinapay at ng alak ay maging kapangyarihan upang magbago sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya doon tayo nananalig na rin. If God could transform a piece of bread and several drops of wine into His body and blood, He could transform us to His own image and likeness. Kung kaya ng Diyos na baguhin ang tinapay at ang alak na maging kanyang katawan at dugo, kaya niya rin baguhin tayo sa kanyang larawan at imahe. Kaya yun ang bahagi, pangalawang punto. Makita natin na alin, binabago tayo ng Diyos. Kaya nga yung unang pagbasa, kasi yung unang pagbasa, ano nakita natin sa unang aklat ng mga hari, nakita natin si Elias. Si Elias na kumain, pinakain ng anghel ng Diyos ng tinapay at pinainom ng tubig na naging lakas niya upang maglakbay sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Saan patutungo? Sa bundok ng Horeb. Bakit siya pumunta sa bundok ng Horeb? Kapag nabasa niyo po yung aklat ng mga hari, unang aklat ng mga hari, anong makita niya? Kasi siya makipagtunggali sa mga pari ni Baal na sila'y parehong mag-aalay at kung sino yung magkakaroon ng lingas na hindi sila naglalagay ng apoy, ayun yung tunay na Diyos. So bahagi mo yun, bibigyan tayo ng lakas na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito at upang may isang katuparan ng ating mga misyon. Kaya nga, ito yung biyaya na huwag nating kalimutan na ipinapamanig sa atin alin, yung matugunan natin yung ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sabi ni San Pablo? Kayo ay magpakabuti, maging mabait kayo, magpatawaran kayo. Paano kung mapapatawad yung tao? Saan ka kukuha ng lakas? Mahirap magpatawad. Ay, tanggapin mo ang katawan at dugo na Jesus. Kahit anong yaman mo, mahirap magpatawad kapag ang pagbabasihan mo lang ay ang kapangyarihan mo. Saan ka kukuha ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan na handang magbago ng isang tinapay at alak para maging katawan at dugo na Jesus sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang laman. Doon tayo kukuha ng lakas. Kapag tayo nagkukumunyon, tinatanggap natin sa Jesus yung kapangyarihan na magpatawad. Kaya kapag tao lang ang pinag-nilay-nilayan natin, hindi kaya magpatawad yan. Kaya sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay makapagpapatawad. Ay isang biyaya na makita natin yung isa natin mabuhay yun sa banal na komunyon. Na nagnanais na tayo ay bigyan ng lakas upang may sa katuparan natin ang hamon ng pagiging mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya itong dalawang ito ang nais natin pagnilay-nilayan. Una, mapahalagaan natin ang isang biyaya dinais ng Diyos na tayo ay makasama sa pamagitan ng pagkain ng kanyang laman. Pangalawa, makita natin higit sa lahat na para may isang katuparan natin yung mission natin sa daigdig na ito, kumuha tayo ng lakas sa biyaya na dulot ng kanyang katawan at dugo.